Good morning po and welcome po sa ating araw-araw, buong araw na pagpapala sa ating Panginoon. Bago po yan, maikling panalangin. Father, in the name of Jesus, salamat po sa napakagandang araw na ito. Puspos ng banal na spirito, salamat po sa nag-uumapaw na pagpapala. At Lord, dalangin po namin na sa buong maghapon, gabayan niyo po kami, samahan niyo po kami, at salamat po sa inyong mabuting salita. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, kamusta po kayo? Ang dalangin ko po maghapon talagang tayo po ay dumikit at magpatuloy sa ilalim ng presensya ng ating Panginoon sa ating mga buhay. So, ngayon po, let's talk about debt and being in debt. Utang at kung tayo po ay sakasakaling nandito sa sitwasyon na ito. Ang utang po sa business transaction ay isang mahalagang facilitation. Pwede rin po na ito ay isang personal na loan, maaring dahil sa ating pangangailangan o meron talagang mga sirkumstansya na naganap po sa ating mga buhay. Ano man po ang nature ng ating utang, nababayaran po yan, no? Whether mabilis nating mabayaran o may katagalan na at mukhang nagkalimutan na, well, nonetheless, ito po ay within the bounds na may kakayanang magbayad. Kusa man ang pagbabayad or kailangan pang i-demand, yan po ay mga paraan na kung saan tayo po ay masisingil. Ang utang ay isa pong obligasyon. Whether po we like it or not, obligasyon po ito. Obligasyon magbayad at obligasyon din ng nagpautang na maging responsable siya sa mga terms ng kanyang pagpapautang. Pero alam niyo po, meron pong utang sa Biblia na maganda nating pag-usapan. Sa relasyon po ng mga tao, meron din pong isang klaseng utang na kahit na gaano ka kalaki magbayad at gaano mo na katagal bayaran, mukhang hindi po talaga kayang bayaran at isettle ang utang na ito. At ito po yung utang na loob. Hindi po ba marami po sa atin marahil ay may inutang na loob, not necessarily pera, pero marahil isang pabor o isang mga ginawang pagmamalasakit or isang pag-aalaga o isang pagkakataon na tayo po ay nakatulong at ito po ay maaring naging utang na loob natin or inutang na loob sa atin. Kadalasan po 'pag ang utang ay pera, naku mas madali-dali po itong isettle kasi 'pag nabayaran mo, that's it, puwede nang magkalimutan talaga. Pero ang utang na loob, naku kahit na po dekada na at nagkatagalan na ay mahirap pa rin pong bayaran. Sabi po sa Biblia sa Romans 13:8, "Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another, for whoever loves other has fulfilled the law." At ito po ay isang obligasyon na pinataw po sa atin na magmahalan po tayo regardless na kung tayo po ay mamahalin o susuklian sa pag-ibig natin sa kapwa o sa isa't isa. So paalala po sa atin sa maghapon to be gracious and to extend the love of God sa ating mga taong nakapaligid sa atin, lalo na po yung mga taong makakatransact natin. Let us continue to love one another in the fear and of the love of God. So let's pray, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Palakihin niyo po yung pag-ibig sa puso namin. Matuto kaming magmahal, Panginoon, bilang utang na loob namin sa iyo at sa ginawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon magamit mo kami as a channel of your love and of your blessing towards one another. We thank you, Lord. We bless you in Jesus' name. Amen and amen. So God bless you po. I have a wonderful day ahead. Bye! Ikaw lamang ang aking kanlungan sa piling